Makibukas po ako sa aklat ng unang Korinto, chapter 14, verses 39 to 40. Ito po ang sinasabi. Kaya, mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Amen po? Kahit kung ipanandali ang manalangin. O ang naming Diyos na banal, buhay at makapangyarihan sa lahat. Tatay namin sa langit na nakapulan sa iyong trono ng habag-habag, kami po'y nagpapakumbaba. Lumalapit sa iyong harapan, nagpupuri at nagpapasalamat o Diyos sa buong katapatan at pag-ibig na yung pinararanas sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa isang linggo na naman na nagdaan. Puro kabutihin niyo po, yun yung pinapakita sa bawat isa sa amin. Yung mga personal kami na mga pinagdadaanan, alam namin o Diyos na hindi ito linid sa iyong paningin, sa iyong kaalaman, Panginoon. At hindi po maiksinin yung kamay o kung abutihin yung mga bagay nito. At ikaw nga po yung kumilos sa Diyos. Kaya naman Lord, salamat sa kakapatihan. Sa umagang ito, salamat sa mga kapatid ko na dinako niyo po dito ng ligtas. Sa mga kapatid po namin sa Kalamba, sa mga kapatid namin online. O Diyos, sa mga kapatid po namin na hindi makakadalo, ano man ang mga kadahilanan, Panginoon. Ikaw po yung patuloy na kumilos sa kanila, magparanas ng iyong mabuting balita at iyong kasaganahan ng Diyos na nanggagaling sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, bagamat ako nga po yung nag-aaral ng iyong mabuting balita, hindi niyo po sasamahan, Panginoon. Bali, wala lamang po lahat ng bagay nito, Diyos. Use me as your mouthpiece, Father God. Use me mightily. Use me more effectively, Panginoon, sa gawain ito, Lord God. Ang salita mo lamang po, ang maihayag na aking mga labi. Ang katotohanan ng iyong mabuting balita, ang maipangaral sa umagang ito, Diyos. Panginoon, bago pa sa kanila, Panginoon, sa akin ito, tumingin mo, Panginoon. Idalahin ko, Panginoon. Ganun din po, samahan niyo po yung mga kapatid ko narito. Ipaunawaan niyo rin po sa kanila, O Diyos. Yung salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. May you glorify and take full control, Panginoon, sa lahat ng gawain mo, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong banal na Espiritu, sa pangalan ng iyong anak na si Kristo. Amen, amen. Amen. So last week nga po, di ba, dito mo yung ginamit ng ating Panginoon na tagapagsalita. So basahin ko po muna. Sabi mo dito sa verse 36, 35 hanggang 39. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay. Ito yung alitutunin na sinasabi pagdating sa mag-asawa sa babae. Sapagkat kahiya-hiya magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Ay palawanan naman ito last week. Inaakala ba ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? O kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inaakala ninyo man na siya'y propeta, o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kong kilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Ito yung pinagmulan ng text na ating pag-aaralan ngayon. So magang ito, meron tayong tatlong punto. Patatayin po ng ating pag-aaralan. Biblical worship under biblical authority. Ano nga po yung title? Praise God. Biblical worship under biblical authority. Sa biyaya ng Lord, meron tayong tatlong punto sa ating pag-aaralan. Una, pursue what most edifies the church. O hangarin natin ang higit na nagpapatibay sa iglesia. Pursue what most edifies the church. Pangalawang punto, submit every spiritual expression to biblical authority. Pangatlo, let worship reflect the character of God.
Sa umagang ito, pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Unang punto, sabi po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 39a. Sabi po, kaya mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Pagka tayo nagbabasa ng Biblia o ng salita ng Panginoon, isang bagay na dapat nating ino-observe, right observation, yung salitang therefore. Kaya nga, subalit, ngunit, datapwat, sapagkat, bagamat. Pagka may mga ganong salita, ano po kaya ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may pinagmulan. May pinagmulan na senaryo bago sabihin yon. Amen? So, mapapansin natin dito, sabi po dito, kaya, sa ibang version po kasi, therefore, mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Unang punto, pursue what most edifies the church. Hangarin ang higit na nakakapagpatibay sa iglesia. Sabihin na po, kaya nga. Kaya nga, mga kapatid, manabik kayong makapagpahayag. Sa ibang version, manabik. Sa ibang version, sa English, therefore. Ibig sabihin, pinapakita dito ni Pablo, nagbibigay siya dito sa salita niya, sa sulat niya dito ng pangwakas na conclusion mula sa buong argumento ng chapter 14. Amen? Kasi ito na yung last verse ng chapter 14 eh. Ano yun? Matapos niyang ituwid ang mga maling paggamit ng mga gifts. Sabi niya po, gifts. Yes. Kaugnay dito sa tinutukoy, yung tongues, yung pagsasalita sa iba't ibang wika. Ito nga po yung naging topic natin for the whole month, I think. Isa pa, yung prophecy. Paghahayag ng mabuting balita. Paghahayag ng salita ng Diyos. Ito yung mga gifts. Amen? Ano pa yung mga bagay na pinunto ni Pablo na nagiging argumento, nagiging usapin, nagiging issue sa Church sa Corinth? Disorder in worship. Amen? Sumasamba kayo sa Diyos, pero ang gugulo nyo, may umaawit dito, may umaawit dito lang sa biyaya mo lamang, may umaawit dito lang, ano kanina? Magpakailanman. Tapos may nagtatangs dito, may nagpapagaling dito, may nag-word dito, meron dito nag-word. Sa kolokyan, ang liligalig nyo. Sino makakaunawa sa inyo kung gano'n kayo magulo? Amen? Di ba pagka minsan yung mga bata, sunod-sunod ng tantrums, no? Nag-iingay, tapos bigla may bisita, nag-uusap. May kausap ako. Parang gano'n. Teka lang, ang gugulo nyo, paano kayo magkakaunawaan kung hindi maayos yung pagsamba ninyo? Amen? At isang bagay na hinihit ni Paul dito is yung resistance to apostolic authority. Ang binabaliwala ninyo yung authority na ibinigay ng Lord sa mga apostol. Kaya ang gugulo ninyo eh. Kasi kayo yung nasusunod at magulo yung pamamaraan na meron kayo. Amen? Pero kung papansin natin, kung maunawaan at kung susubaybayan natin, si Pablo, naging balanse siya pagdating sa pag-command niya dito sa bagay na ito. Bakit po? Ang punto, si Paul, hindi niya tinapos by abolishing spiritual gifts. Hindi niya tinapos na kasi, huwag niyo nang gamitin yung mga yan. Alisin niyo na yung mga yan. Kundi by placing them under biblical regulation. Amen? Paul does not end by abolishing spiritual gifts altogether, but by placing them under biblical regulation.
Hindi na sinabi, huwag nyo nang gawin yan. Huwag nyo nang gawin yung mga bagay na yan. Hindi. Kung gagawin nyo yan, gawin nyo yan ayon sa sinasabi ng kasulatan. Amen po? Amen. Amen. Yun yung ginagawa natin yan sa church. What is the design of the Lord sa kanyang church? Bakit pagka magpapahawig tayo, hindi tayo makapagpahawig basta-basta? Pinapacheck pa natin, okay po ba itong kantang ito? Okay po ba itong lyrics nito? Okay po ba itong kumanta nito? Okay po ba itong tumugtog nito? Kasi kung hindi naman biblical, at kung hindi naman Kristiyano din yung gumawa ng mga bagay na yun, kailangan ingatan natin. Amen? Sino ba yung worship natin? Kung bakit may presider, kahit na hindi naka-attend yung mag-preside, meron tayong heart na, sige, ako mag-preside. Kasi yun yung kaayusan na meron yung church. Maayos po ba yung pag-preside kanina? Amen. On the spot yun. Kabiyaya ng Lord. Amen po? Kaya pag meron dito yung pag ginagano ni nagpapabigat lalo, tinutulak ko sa unahan, huwag nang gawin yun kasi alam na natin orderly eh. Para sa ikaayos ng church. Hindi para ikaw yung mag-glorify. Hindi naman kasi talaga tayo yung magaling. Hindi ako, hindi si Pastor Del, hindi si Pastor Lawrence yung magaling dito. Kundi yung Diyos na gumagamit sa atin yung magaling. Amen? Amen? Amen. So yun yung pinupunta ni Paul. Hindi ko ina-abolish yung spiritual gifts. But, kung gagamitin niyo yung mga bagay na yan, make sure it is biblical. Amen? Amen? Amen. Kasi ang mga kaloob na binanggit o yung mga napag-usapan dito sa Corinth, mga naging issue, ang pinupunto ni Paul, huwag yung tanggihan niya mga bagay na yan. Kaya maging maayos kayo. Dapat gamitin ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Kasi meron tayong pamantayan dito mga kapatid. Hindi pamantayan ng tao, hindi pamantayan ng gobyerno, kundi pamantayan ng ating Panginoon. Amen? Sa bagay, inutusan ni Pablo ang mga mananampalataya na hangarin ang kaloob na nakakapagpatibay sa iba. This is what Paul's commanded. Pursue what most edifies the church. Hangarin ninyo, naisip ninyo, malapit kayo. Oo, may gift kayo ng mga ganap, pero malapit kayo kung ano yung makakatulong at makakapagpatibay sa church. Amen po. Yun yung sa bagay ni Paul. Sabihin nyo ako, desire. Desire. So lahat tayo may mga heart's desire. Amen? Pero isang bagay na sinasabi ni Paul, mas i-desire ninyo, mas manabik kayo, mas hangarin ninyo, maging masigasi kayo, maging devoted kayo, pagdating sa paghahayag ng mabuting balita ng Diyos. Sinasabi ito ni Pablo sa Corinth, mga kapatid. At nakarating ito sa atin. Sinasabi ito ng Diyos sa atin. Through Paul. Hindi dapat nakafocus sa mga bagay na kahanga-hanga. Kasi yung naging focus nila eh. Nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe, galing! Pag hinawakan niya yung tao, tumbahan lahat, ang galing! Pinay mula nung ipinanganak. Nahawakan, ang galing naman talaga. Gumaling. Lahat tuloy nag-nais na gusto ko yung makapagpagaling. Mainit ang palad ko, may gift yata ako ng, gift o healing. Naging biktima din kami ng mga kapatid. Ang galing nagtatangs. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dap. Tapos yung iba, naging, labado. Nagiging katawa-tawa. Mga gibberish word. Mga salitang hindi naman nauunawaan. Mga salitang hindi naman naiintindihan. Ang sinasabi ni Paul, manabik kayo, maging masigasi kayo, maging devoted kayo. At hindi dapat kayo nakapokus sa mga bagay na kahanga-hanga o kapansin-pansin. Somehow, ginagawa ng iba yun, napagaling. Ang galing nyo, napagaling nyo, this Lord yun. Pero at the back of his mind,
Galit ko pag ganito. Yung salitang all glory to God, gamit na gamit din namin yan noon. Pero ang katotohanan, dahil yun yung sikat na sikat sa church, yan yung in sa church, kaya kakilala sa church. Hindi si Kristo yung nakilala sa'yo, ikaw nakilala mismo. Amen? Lahat, di ba si Lord yung miracle worker? Di ba si Lord yung promise keeper? Amen? Bakit somehow nakikiling natin yung mga ganung bagay? Kaya iniingatan ni Pablo yung Corinth na huwag kayong maging self-centered, huwag kayong maging focus sa mga ganung bagay, huwag kayong magulo. Ang gugulo nyo. Ang sinasabi ni Paul, umayos kayo. Pursue what most benefits the body of Christ. Ano ba yung mas makaka-benefits sa body of Christ? The church. Ano ba yung mas makakapakinabang? Amen? Kasi in chapter 14, binibigyan din dito yung pagpapahayag, prophecy. Yung mga gifts nga wala pa chapter 12, nung si Pastor Jonel yung nag-preach dito pa lang tayo. Wala tatandaan niya. Wala pa nun. Yun yung mga naging usapin. Kasi, bakit binabanggit dito sa chapter 14, mas nabigyan din yung pagpapahayag ng mabuting balita? Kasi sinasabi ni Paul, it communicates God's truth sa mga tao. Sa papaanong paraan? It communicates God's truth. Doon sa paraang maiintindihan ng tao. Sa paraang tinatanggap ng tao. Sino dito tumanggap ng mabuting balita? Di ba tayo? Amen? Tinanggap natin, naunawaan natin. Kasi yun yung Word of God. At sa paraang nasusunod ng mga tao. Kaya nga kahit ang daming reason para hindi ka na makapagpaawit ulit, Lord, na simpleng boses lang bang ito, hindi ako makapagpaawit sa'yo. Sa daming pagkakataon, pwede ka namang hindi mag-church. Maunawaan niya ni Pastor. Naman. Ang hindi lang maunawaan, pag kami yung hindi nag-church. Kasi dito kami nakatira eh. For sure, hahanapin ko kami. But the point is, kaya pinupunta ni Paul, kaya sinasabi niya na hangarin niyo yung mga bagay na ito. Ang bagay na ito na makapagpahayag ng mabuting balita because it communicates God's truth sa paraang naiintindihan, tinatanggap, at nasusunod ng mga tao. Amen. Ano ba? Ang sinabi dito, mas pinahahalagahan ng pagpapahayag ng mabuting balita, propesya, dahil ito ay naunawaan at nakakapagpatibay ng iglesia. Yung sinasabi kanina ng presider natin, si Mia. Alam mo yung kahit na alam mo meron kayong challenges, kahit si Tita Maya pabanggit niya kanina, ako witness doon. Kahit na may mga pain, may mga silent battles tayo, personal battles tayo, lagi natin naiisip na si Lord yung bahala. Amen po ba? Hindi tayo pare-pareho na magaling mag-recite ng Word of God. Hindi tayo pare-pareho dito na magaling sa mga memory verses. Pero lahat tayo nakarinig ng mabuting balita. Lahat tayo maalam magbasa. Lahat tayo maalam makapakinig. And somehow yun yung nagre-resound sa atin. Sabi dito, hindi ako iiwan ng Diyos, ni pababayaan mo. Sa kabila ng pagsubok na meron ako. At totoo lang, namimiss ko na si Tita Maya kasama mag-oro eh. Mga kapatid. At totoo lang. Kundi lang pila yun, kasama ko lagi sa oro yun. Sinuunawaan niya. Lalo nung kami pa lang dito, mga kabiyayan, Lord, we'd love to. Naunawaan niya. Wala mo kami kasama eh. Lagi niyang tinaikwento sa amin. All glory to God po ito. Ano yung ginawa ng Lord sa buhay nila? Siya yung una na napalataya, yung mga pamilya niya, sila Mia, sila Papol, wala. Ang ganda lang ng topic namin last Tuesday, Bible study, last Tuesday. Na talagang pinatotoo nila na maging si Mia at si Daya, na naririnig naman. Isa sila sa kumukot nila kay Tita Maya natin.
Tagal-tagal naman, galing na ng Sunday service. Gabing-gabi pa uuwi. May Bible study ba? Ngayon, ginagabi na rin kaya na. Pabihaya ng Lord, kasi nung unawahan na nila, ano yung ginawa ng mabuting balita, kasi naiintindihan na nila, nung tinanggap nila, natuto na rin silang sumunod. Yun yung sinasabi ni Paul sa Corinth. Amen? Kasi ito yung bagay na nauunawaan at kaya magpatibay ng isang iglesia. Na kaya magpatibay ng isang mananampalataya. Sabi niya ako, church. Church. So hindi ito yung magpapatibay ng pundasyon ng church na ito. Ng strukturong ito. Kundi tayo mismo as church. Kaya nga po, we have differences. Meron tayong pagkakaiba-iba. Meron ditong maunawain, may bugnutin, meron matapuhin, merong masayain, malungkutin, meron ditong bungis-ngis, meron dito lagi nakasimangot. Pero pagdating sa mabuting balita, nagkakaintindihan tayo. Amen po? Amen. Parang hindi. Amen po ba? Amen. Kasi dapat doon tayo magkaunawaan. Yun yung sinasabi ni Paul. Itibay kayo dahil sa mabuting balita na ipinapahayag sa inyo. Amen. Kaya ang mga pangunahing punto dito ni Pablo sa buong chapter 14. Worship must strengthen the church. Amen. At hindi dapat na nakakapag-confuse. Dapat hindi pinabibigay ng kaguluhan sa kaisipan. Pag mayroong bagong believer, o bagong invite na pumunta dito, hindi siya magtataka bakit itong dito sa isang side nagtao ba lahat. Yung dito nagtatawa ng kanina ngayon, nag-iiyakan na. Yung isa dito gumugulong, tumatawa. Nagsasalita ng kung ano-ano. Yung bago ko invite, sige, taas yung kamay nyo. Hindi, alam kung tataas talaga yung kamay. Kasi baka mamaya, pag tinaas yung kamay niya, tumumba rin siya. Naalala ko dati, baby pa si Marcus. Baby pa si Marcus. Along-along ni Sis Eunice. Kapatid, natatandaan mo ba yung kung ilang linya ng bubuan yung tumalsik? Hindi siya yung bumaba, hindi siya yung bumagsak, binagsaan siya. Hindi ganun yung Holy Spirit. Kalong-kalong niya si Marcus, 3 layer ng upuan, pagsik silang gano'n. Galing lang ng Lord kasi ingatan talaga si Marcus. Questionable talaga. Pwede mong kontrolin yung sarili mo. Kasi emotion yun. Pero dahil biktima tayo ng gano'n dati, grabe, puspos. Hindi, ako na puspos kasi. With love to. Pero ang sinasabi ni Paul, hindi dapat gano'n. Hindi dapat nakakapag-confuse. Hindi dapat nakakapagtaka, bakit ganito itong mga to? Kundi dapat nauunawaan, kahit may bago pala na umatin dito, nauunawaan nila na ang binipreach natin dito sa Kristo. At for sure, pag si Christ yung pinreach, walang kaguluhan yun. Walang katakataka yun. Lalong pagka-elect yun, nakapakinig ito. Amen po? Amen. Amen. Higit na mahalaga yung pagpapahayag sa pagtitipon ng iglesia dahil ito ay nagtuturo. Nabanggit natin nga na it instructed the mind. Yung kaisipan natin mismo yung tinuturuan. Kaya meron minsan naisip natin, mali pala yung ginawa ko. Naunawaan natin. Sabi nga po, naunawaan. Naunawa. Pag sinabing naunawaan, hindi yung naramdaman mo lang. Amen. Nauunawaan natin, ay ibig sabihin, all throughout ng pamumuhay na meron ako, mali pala yung pamumuhay na ginagawa ko. Kasi galit pala si Lord sa ganon. Ayaw pala ni Lord ng ganon. Nakakuha niyo, mga kapatid. Ito yung sinasabi ni Paul, kaya pag sumikapin niyo na gawin itong mga bagay nito, kasi it convicted the heart. Hindi ito yung feelings mo lang. Pero kinukonvict yung heart na meron ka, may conviction na. Kasi bakit? Ngayon mo na unawaan na sa harapan ng Panginoon, ano yan, masoldarin, nakikita mo na yung bad news sa yung good news. Amen? Sa youth. Nakikita mo na yung bad news. Ano yun? Na ang Diyos ay banal at tayo hindi. Amen? At sa kabilang banda, dahil sa kabanalan ng Panginoon at sa karunihan na meron tayo, hindi tayo pwedeng makasama sa Kanya.
Naunawaan natin na makasalanan tayo. At si Kristo yung kailangan natin para magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Panginoon. Yun yung good news. It convicted the heart na kung hindi pala dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, hindi tayo makakaranas ng mga ganito. Amen. Sino dito walang problema? Alam mo, minataas eh. Maganap tayo sa kabila ng problema na meron tayo. Kasi kasama talaga yun mga kapatid. Kasi buhay tayo. Amen. Part yun ng molding sa atin ng Panginoon. Part yun ng pagtataba sa atin. Sa character, sa attitude, sa lahat ng situation na meron tayo, partihan, sa growth na meron tayo. Basta nakalinya tayo at nakaangkala sa salita ng Panginoon. Amen po. At ito yung nakakapagpatibay sa kapulungan. It edify the congregation. No matter kung puno o kukunti yan, the point, matatag pa tayo. Na pag dumating yung mga bagay na sitwasyon na hindi tayo aware, hindi tayo ready, nagkakaisa tayo as church, hindi, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Nagkakaisa tayo as church, ito yung disenyo ng Diyos sa kanyang church. Yun yung pinupunto ni Paul na maunawaan ng bawat isa sa atin. Maging sa Corinth. Amen. Di ba sinabi nga po niya, 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Sabi niya, hangarin ninyo ang mga kaloob ng espiritual. Kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Pursue love, sabi ni Paul, yet desire earnestly spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Amen. Ano bang sabi niya? 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Kasi ito yun yung buong context ng binabanggit ni Paul. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. At kung tutuloy pa natin hanggang verse 4, ang sariling pananampalataya ang pinapatibay na nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit, ang iglesia ang pinapatibay na nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Amen po? One who prophesies edifies the church. And sabi sa verse 19, ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang maunawaan at makakapagturo sa iba, kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Ganun nauunawaan ni Paul. Paano niya iniingatan yung mga taong nakakapakinig ng mabuting balita? Magsalita man ako, marunong man ako ng iba't ibang dialect, iba't ibang languages. Kung hindi naman makakatulong sa church, huwag na lang. Mas gusto ko magsalita lang ng mga 5 na makakaunawa, makakapagpatibay sa church. Kaya dapat we care one another. Hindi we care another one. We care one another. We care for one another. Amen. Huwag tayong padalos-dalos. Dapat iniingatan natin ang bawat isa. As church. Basahin din po natin. Romans chapter 14, verse 19. Ito po sabi, kaya lagi natin pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Malinaw na sinasabi po dito, lagi natin pagsikaping gawin ang mga bagay na nakakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Amen po. Ganun sinasabi ni Paul na i-pursue natin what most edifies the church. Ano yung mas makakapagpatibay sa kanyang church. Amen. Amen. Nadako po tayo sa pangalawang punto. Sabi po, sa verse 39b, ngunit, huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga
wika. Pero sabi, kaya nga mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit huwag naman ninyong ibagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Do not forbid what God has not forbidden. Huwag mo ibagbawal yung mga bagay na hindi naman yung pinagbabawal ng Diyos. Kaya nga, ang pangalawang punto natin, submit every spiritual expression to biblical authority. Ano pong pangalawang punto? Submit every spiritual expression to biblical authority. And do not forbid to speak with tongues sa ESV version. Hindi din pinipermit o hindi din pinahihintulutan ni Paul na magkaroon kayo ng extreme na reaction pagdating dito sa pagsasalita ng iba't ibang klaseng wika. Kasi baka ang dating sa kanila, dahil sinista ni Paul yung bagay nito, hindi na lang. Hindi nga yung pinapatigil ni Paul di ba? After niya i-correct yung Corinth sa pag-abuse sa tongues, hindi niya sinabi, ipabawal na ninyo lahat ng mga ng mga gifts, maging yan tongues, ipabawal niyo na. Bagkos, ang pinupunto niya, hindi dapat palitan ng human reaction ang biblical instruction. Mga kapatid, hindi dapat pinapalitan ng human reaction ang biblical instruction. Kasi nga, di ba, naalala niyo yung preaching na nakaraan? It's not about your feelings. It's not about your feelings. It's not about my feelings. It's about kung ano yung mararamdaman ng ating Panginoon. Amen? Hindi magmamatter dito kung ano yung nararamdaman mo. Hindi magmamatter dito kung anong meron ka at wala ka. Ang magmamatter dito, ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Amen? Ay, ano sinasabi ni Paul? Human reaction. Huwag mong balitan yung mga bagay na yan ng biblical instruction. Ano punto? We, as church tayo, bilang mga church, dapat nagpapasakop tayo sa buong counsel ng Diyos. So hindi tayo nagpapasakop lang sa Matthew 6:33. Hindi tayo nagpapasakop lang sa Matthew 6:34. Hindi tayo nagpapasakop lang sa John 3:16. Nagpapasakop tayo sa buong Word of God. Ba't ko sinasabi? Naging buhay ko kasi dati yun. Pili-pili ko kung ano yung makakakiliti sa tenga ko. Kasi pwede ko i-justify yung mga bagay na ginagawa ko through the Word of God. Even Satan did the same thing. Gumagamit din siya ng salita ng Panginoon para i-justify ang salita ng Panginoon. Amen? Ang pinupunto dito, bilang church, tayo, bilang mga kanyang church, magpasakop tayo sa buong counsel ng Diyos. Sabi niya pa, buo. Buo. Pag sinabi ng buo, buo. Diba? Bakit pinipili? Kaya huwag niyong i-forbid, huwag niyong pagbawal yung hindi pinagbabawal ng Diyos. Amen? Amen. Hindi tayo sa reaction ng bibase, huwag tayong padalos-dalos. Kaya nga sinabi ni Paul, di ba? In 1 Corinthians chapter 14, verse 37, kaya niya ito binanggit kung inaakala niyo naman na siya propeta o mayroong spiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. The things I write to you are the Lord's commandment. Lahat ng sinulat ko sa inyo, inutos ng Diyos. Bakit? Tingnan po natin. Let's do the math. Sa 1 Corinthians, naisulat po siya ni Paul around 53 to 55 AD. Yeah, 53 to 55 AD. And yung 2 Corinthians, naisulat po siya around 55 to 56 AD. Basahin po natin. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 1 and 2. Si Amen po, pag nandiyan na po kayo. Sabi po dito,
chapter 12, verse 2. Sabi po ni Paul, may kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas. 14 years nung dinala si Paul. Binabanggit niya kasi ditong kilala niya na Christian. Siya mismo yun. At kung babaybay natin na basahin niya, nadulas siya na sinabi niya siya yun. Pero hindi niya kasi agad sinabi siya kasi yung humbleness na namin si Paul. Marami kasi yung mga apostol that time na nagmamalaki, nagmamagaling. Kaya naging example niya ganito. Meron akong kilalang Kristiyano, 14 years na nakakalipas, dinala siya sa third heaven. Pero babasahin nyo, pero hindi ko pinagmamalaki. Ayan, ano lang, context lang, para clear lang sa inyo. Gano'ng kahapol si Paul. Pero dito, binanggit, 14 na taon na ang nakakalipas. Ang point, mga kapatid, ito. 2 Corinthians, nasulat siya around 55 to 56 AD. So, 56 minus 14. 41, 42. So, 42. So, kung 42 years, kung sinulat yung 1 Corinthians around 53-55 AD, bago pa niya isulat ito, naranasan niya yung mga bagay niya. Hindi natin alam kung ano pa yung mga bago niya isulat, bago siya makapagsulat, kung ano ba yung mga sulat na yon nung naranasan niya sa pagdadala sa kanya ng Lord sa third heaven, sa paradise. Meaning, nung sinasabi ito ni Paul, the things I write to you are the Lord's commandment. Hindi naman niya nakasama si Jesus, di ba? Katulad din ng Peter. Pero doon may personal encounter siya, pinakita sa kanya mismo ng Diyos kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin ng mananampalataya ng Diyos. Lalo na ng kanyang church. Pero sinasabi niya to, nag-set pa nga siya, di ba, ng mga rules about sa pagsasabi ng mga iba't ibang wika. Nag-set siya ng rules about tongues. Verse 27, basahin po natin, 1 Corinthians. Ang sabi po dito, kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3, salit-salitan sila at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. 2 or 3 only. Kung may magtatanong sa inyo, 2 o 3 lang. Amen? One at a time. Salit-salitan kayo. Huwag meron dito, meron doon, sabay-sabay kayo, hindi kayo magkakaintindihan. At dapat, must be interpreted. May magpapaliwanag. Amen? Kasi sabi din ng rules sa verse 28, ngunit kung wala magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarili nila sa Diyos. If no interpreter, keep silent. Mapapansin natin mga kapatid, pag sasamahin natin itong verse 27, verse 28, at saka itong verse 39 na pinag-aaralan natin ngayon, malinaw na sinasabi ni Paul, do not forbid to speak in tongues. Amen? Meaning, pinahihintulutan. Sabi nga po, pinahihintulutan. Ngunit may malinaw na pangantayan from the Word of God. At hindi lang sa kalayaang gawin ninyo kung ano yung mga nais nyo. Kaya di ba, human reaction, huwag yan ang pairanin ninyo, kundi yung biblical instruction. Kung iiral kayo, magsasalita kayo, nagtatry kayo mag-tongues, nagtatry kayo ng iba't ibang gifts, for the sake na yun yung sikat, yun yung uso, huwag na lang. Kasi may sinasabi ang Word of God patungkol sa mga bagay niyan. Amen? Amen? Amen. At kung gagamitin man ang pagsasalita ng mga wika sa iglesia, kailangan itong gawin ayon sa pamantayan ng Diyos. It is from the Word of God. Di ba laging ganon, yung paalala sa atin? Every time na may tumatayo dito, Bible study, nung may mga kasalamuha man tayo na naghahayag, lagi natin iisip, it is from the Word of God. Sige nga, salisigin natin. Para yung mga taga-Berea, after nila makapakinig ng mabuting balita, pag-uwi nila, hindi sinasabi ni Paul eh. Scroll ba man? Sinasabi ni Paul. Hindi sinasabi ni Peter, hindi sinasabi ng mga apostol. So, dapat gano'n, para hindi tayo malinlang, meron tayong basis na tuloy.
Amen? Meron tayong basis ng truth. Amen po ba? Kasi pag wala tayong basis ng truth, totoong ligaw nga tayo. Yun yung katotohanan, mga kapatid. Truth pa naman yung pinakaayaw ng mga tao. Lalo yung ayaw umalis sa mga nakasanayan. Yung pa naman yung pinakaayaw ng mga tao. Yung katotohanan. Dapat meron tayong basis ng katotohanan. Amen? Dapat alam natin. Kasi sabi, basahin natin, Unang Thessalonica. 1 Thessalonians. Chapter 5, verse 19 hanggang 21. Amen? Ito po ang sabi, huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Verse 81, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Do not quench the Spirit, but examine everything carefully. Sabi niya po, carefully. Carefully. So kung tayo mag-i-examine, dapat maingat natin iniisip, maingat natin ina-examine o sinusuri. It is from the Word of God. Sinasabi ba ito ng salita ng Diyos? Amen? And hold fast so that which is good. Panghawakan natin ito ni mabuti. Katotohanan kasi mga kapatid, everything must be tested with the Word of God. At ang bagay na tetest sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen? Amen? So yun na yung truth eh. Kung may pababasya tayo ng truth, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ito yung sinasabi ni Paul sa church, na tayo bilang church, hindi dapat tayo napapamunuan ng feelings lang. Ng pakiramdam mo lang. Amen? Hindi dapat tayo napapamunuan ng kuning puso, yung trend. Ano ba yung trending? Or hindi tayo napapamunuan ng pressure ng mga tao sa paligid natin. Nandiyan kasi si Cap, nandiyan kasi si Mayor, nandiyan kasi si President. So, medyo dapat ngayon manipis-nipis ang kilos ko. Hindi. Word of God is Word of God. Amen. 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 Ang punto ni Paul, true spirituality is submissive spirituality. Ang totoong espiritu na mula sa Diyos ay nagsasubmit sa espiritu na mula sa Diyos. Kung totoong nasa atin na yung spiritual na yun, kung totoong na-receive na natin yung banal na espiritu, magkakaroon tayo ng puso na nagpapasakop dito. Amen. Hindi tayo nagpapasakop based on our feelings. Hindi tayo nagpapasakop based on yung trends. At hindi tayo nagpapasakop based sa mga taong nasa paligid natin. Papasakop tayo doon sa spiritual na matanggap natin. Amen? Kaya nga sabi sa pangalawang punto, submit every spiritual gifts to biblical authority. Last point, sa umagang ito mga kapatid. Sabi ko sa verse 40, 1 Corinthians, nagbabago na ako. Dalawang verse lang kasi. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Sabihin niyo nga po, wasto. Wasto. Sabihin niyo rin po, maayos. Ayos. Ang atong punto, let worship reflect the character of God. Dapat yung ating pagsamba sa Diyos, nakikita sa atin kung nasa atin ba talaga ang Diyos. Kung may naka-encounter sa inyo na naglalakad-lakad dyan, o may nasa lubong na kayo, naglalakad-lakad, biglang tumigil dyan sa church, somehow hopeless, somehow depressed, somehow
looking for the answer na mga malaking question mark sa kanyang isip, biglang tatanungin ka, Kuya or Ate, dyan ba sa church na yan may Diyos? Kung naka-experience na kayo ng gano'n, anong isasagot mo? Amen? Kasi nangyayari yun. Diyan ba sa church na yung pinagsasambahan, may Diyos? Huwag ka mag-isip. May oo naman, kaya ka nga sumasamba, kaya ka nagpupuri kanino? Sa Diyos na karapat dapat papurihan. Kung gano'n, kung ikaw ay mag-worship, kung ikaw ay sasamba sa Diyos, let your worship reflect the character of God. Dapat na isasalamin natin ano yung karakter na meron ng Lord. Ang Diyos mapagmahal. Tingnan mo yung katabi. Safe yung walang katabi, no? Ang Diyos maunawain. Tingnan mo yung katabi. Ang Diyos mapagpakumbaba. Ang mundo, hirap, di ba? Kung tayo. Hindi naman talaga natin kaya on our own. The point is, the more na nauunawaan natin from the very first point hanggang sa punto ngayon, na ganoon dapat yung design na pinapagawa ng Lord is, makapansin natin from chapter 12 to chapter 14, hanggang bago dumating dito sa sa verse 40, nabanggit dito, prophecy, tongues, lahat ng gifts. Yung title natin, di ba? Biblical worship under biblical authority. Magre-reflect lang yung worship na meron tayo, magre-reflect lang si God sa buhay natin as we worship Him kung sumusunod tayo ayon sa dinidisenyo ng Lord sa atin. Sa dinidisenyo ng Lord para sa atin as church. Wala eh. Sa panahon ngayon, kanya-kanyang pamantayan eh. Sa panahon ngayon, reminder dito and warning. Sa panahon ngayon, kanya-kanya ng rules. Sa panahon ngayon, kanya-kanya ng trend. Ano yung sikat? Iba't ibang churches, pagalingan, palakihan, pataasan. Nakakalimutan na yung pinapagawa ng Lord. Nakakalimutan na yung disenyo ng Lord. Nadadamage yung church. Somehow yung mga hindi naman gumagawa ng mali, nadadamay. Amen? Kaya ang sinasabi ni Paul, dapat meron tayong basihan ng katotohanan. Amen po. Kasi halimbawa, nagsasalita ako dito, wala naman akong basihan ito. Pag naniwala kayo sa akin na wala naman akong binabanggit dito patungkol kay Kristo, may problema sa inyo. May problema na nga ako eh. Dumagdag pa kayo. Diba? Pero dahil nauunawaan natin sa grasya at biyaya ng Lord, it is from the Word of God and nothing but the truth, which is ito yung source ng truth, hindi paniwalaan ninyo. Hindi paniwalaan natin. Amen? Ang nagiging problema, sino pa magpipreach sa Sunday? Extend na lang natin. Sige ito, magpipreach, sige, attend ako. Sa ibang church sa church namin dati, let's say, sa dati namin dahil ganun, may pinagbabasihan, may na-idol, may ginagaya. Kaya pag nagkamali yung isa, yung ginagaya, damay ka. Kung di ba tagasunod ka ni ganito, kaya na. Unang-una tagasunod tayo ng Panginoon. Hindi tayo tagasunod ng kung sino man. Amen po. Kaya kailangan alam natin yung truth. Kasi nung hindi namin alam yung truth, we cannot blame them. Perfect timing lang din ng Lord.
Ngayon, nasa atin yung truth, ito yung sinasabi ni Paul sa church sa Corinth. Ito din sinasabi sa atin ng Lord. Let worship reflect the character of God. Because God is not the author of confusion. Hindi ang Lord ang author ng confusion. Di ba sinabi, 1 Corinthians 14:33. Basahin ko po. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Imagine ninyo mga kapatid, pag meron ditong kaguluhan sa pagsamba natin sa Diyos, nami-misrepresent natin yung God of peace. As simple as that. So kung magulo tayo, simple lang, hindi natin nare-represent yung God of peace. Gulo kayo eh. Gulo tayo eh. Yung sinasabi ni Paul sa Corinth, kung magulo kayo, tingin nyo, nakaka-glorify ba sa Lord yung nangyayari sa inyo? Hindi kahit kailan naging natutuwa ang Lord sa kabuluhan. Siya yung God of order, di ba? He is just. He is the God of peace. Tapos, ang gulo. Nagkakaroon ng division. Eh, like sinasabi yung division, huwag mong trabahuhin, trabaho ng kaaway yan. Trabaho ni Satanas ko. Huwag yung trabahuhin yun. Ang trabahuhin natin, unawain natin yung salita ng Panginoon para pag dumarang tayo sa ganung sitwasyon, alam natin kung ano yung katotohanan na panghahawakan natin. Amen? Confusion in worship is represents the God of peace. Kasi sinabi nga po dito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos sa kabuluhan, kundi ng kapayapaan. Amen? Let our worship reflect the character of God because God is worthy of reverence and order. God is worthy of reverence and order. Amen? Amen. Hebrews chapter 12, verse 28-29. Basahin po natin. Ito po sabi, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Sapagkat tunay na ang Diyos, na ang ating Diyos ay apoy na tumutupo. Nasabi sa verse 28, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Amen po. He is worthy of reverence and order. Dapat lang na sa ating pagsamba, meron tayong malalatakot sa Diyos na sinasamba natin. Kaya ako binanggit kanina, hindi basta-basta yung awitin na awitin natin. Hindi tayo aawit dito ng God give me you. May God naman yun Hindi basta-basta. Dapat may banal na tao tayo kasi yung worship natin banal. Amen? Yung mino-worship natin banal. Grasya lang ng Lord. Nakapagpaawit ulit. Grasya lang ng Lord. Nakapag-present ulit. Nakapag-hayag ulit ng mabuting balita. Grasya lahat ng Lord yun. Kaya natin ginagawa yung the best natin kasi the best yung worship natin. Amen po? Kaya kahit puyat, kahit may sakit, kahit may nararamdaman, kahit may problema na iwan sa bahay, kahit meron tayong sitwasyon na alalahanin sa mamaya, sa bukas, may mga usapin na hindi pa na i-close. Alam mo yun, sa kabila ng mga bagay na yun, andito ka. Sumasamba ka. Sabi nga ni Pastor, naligo ka na lang din naman na maaga, nagsabon ka, nagtubig, shampoo, namasahe ka, nagbigay ka ng, naglaan ka ng oras mo, nandito ka na rin naman, bigay mo rin the best mo. Kasi yung worship natin, the best. Amen. And He is worthy of reverence and order. Worship must be fitting. Dapat angkop dapat yung worship na ginagawa natin sa Lord.
Kaya na sinasabi dito, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Kaya dapat wasto, dapat maayos, dapat angkop. Amen. Dapat disente, yung kagalang-galang. Kaya hindi dapat yung pagka yung naharap tayo dito, yung short shorts. Hindi naka-spaghetti. Hindi ako dito yung yung ukit-ukit dito na hindi naka-sombrero. Alam yun, sa harapan ng Panginoon, ni pagkas nga ng kasandalyas, hindi tayo marapat dapat. Amen. Ni katiting ng karapatan, wala tayo sa harapan ng Panginoon. Somehow maging maayos tayo sa harapan ng Diyos. Yun yung gusto ng Lord. We must be honorable before Him. Marangal. Kaya nga meron din siya mga design eh. Praise God, nasunod sa biyaya ng Lord. Na kung may kasama ka ng lobby, wala naman doon mo. Ay pag-ayos ka muna. Ay pagka nag-ayos na yung relasyon nyo, tsaka ka bumalik para mag-ayos sa Panginoon. May binibigay na design ng Lord. Kasi ang gusto niya, pag worship ka sa Kanya, maayos ka. Eh, paano yung pastor? Hindi ako okay ngayon, hindi mo na worship. Hindi, magpaayos ka sa Lord. Hindi reason dito, i-justify mo yung Word of God. Hindi reason dito, i-justify mo yung feelings mo. Kasi ang sabi, magpaayos ka sa Panginoon. Hindi sinabi mo, huwag ka maglingkod hanggang di ka paayos. Tsaka na ako, pastor, maglilingkod pagka nahanap ko yung sarili ko. Ano sabi, pag nasa lubong mo yung sarili mo, huwag kang tatakbo. Ang punto dito, hindi ganoon. Puro kasabihan ng tao yung sinasabi mo. Ano ba yung sinasabi na nagbigla sa'yo? Amen. Uubusin din naman ng Lord yung mga excuses niya. Gaya nangyari sa amin. Uubusin yung excuses namin. Please God. Dapat angkop ang ating paglilingkod sa Panginoon. Let worship reflect the character of God because worship must be strengthened and not distract the church. Dahil nakapagpatibay. At di nagbibigay ng kaguluhan sa church. Di ba? 1 Corinthians 14:26. Sabi po dito, ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung sa inyong pagtitipon may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag naman, gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikapagpapatibay ng Iglesia. Amen. Lahat ng bagay na gagawin natin, gaya ng sinasabi ni Paul sa Corinth, gawin niyo ang lahat ng bagay na yan sa ikapagpatibay ng Iglesia. Kung kayo presider, kung kayo sa technical, kung kayo sa music ministry, in any ministry na saan ka nakalagay nyo, do it for the glory of the Lord and to help God to edify the church. Matulungan natin ng Lord na mapagpatibay ang Lord, ng church ng Lord. Amen. Sa atin mismo di ba? Assess natin yung heart natin. The more na lagi tayo nandun sa ministry, the more na nandun tayo lagi sa gawain, somehow tayo tumitibay din. Amen. Amen po ba? Pagka nga hindi ka nakatag, parang may kulang sa puso ko. Parang may kulang sa buhay ko. O hindi nyo nararanasan yun pag di kinakatin. We must assess our hearts. There's something wrong. There's something missing. Pag di ako nakakatid sa church, parang kakaiba. Tapos pag nasa church ako, parang asigla-sigla ako. Nakapagtaas ako ng kamay, nakakailat ako. Tapos napapalaki yung higab ko. Pag dalawa na aircon nito, ang ganda-ganda na tulog ko. Buti na nito, wala tulog. Amen. Amen. O, diba? Listen. Amen. Sabi din po, tingnan niyo po, pagka maayos ang church, at peace din tayo. Amen po ba? Pag maayos ang church at peace tayo, alam niyo ano nakaraan, ang lakas ng ulan.
Ito ano lang, minimal issues ng kaguluhan lang to. Hindi to personal. Hindi to para sa ikasisira. Ang lakas ng ulan. First time, di ba 1 year tayo sa next month eh. Uy, first year na po natin sa August. Palakpan po natin na Lord. 1 year na po tayo dito sa sa August. First time lang nangyari sa amin, na bumaha dito. Hindi bumong naman. Tapos baha po doon, sa kwarto, nila pastor. Di ba? Ibig sabihin, umangat yung sa may drainage, umangat yung tubig, pati doon sa drainage ng CR, umangat yung tubig. Ang gulo talaga, ang gulo dito. Basa yung mga gamit nila. Pastor, kasi galing sila Antipolo, inangat namin lahat dito sa upuan. Tapos, nung okay na, umupa na, gumawa ko ng patungan, na parang may patungan sila doon sa taas, kahit para bumaha, hindi na ang point, ang gulo talaga dito, ang gulo. Hindi ka at peace. Dahil kami natutulog, di ba po? Dahil kami natutulog, katabi ko yung baha. Sabi ko, pagka nagising ako, ibig sabihin, mataas yung tubig. So, ganun kagulo. Ang punto, nung naayos na namin, tulong-tulong namin pinag-usan, Tatay Naila, at ilalim yung mga bata, tulong-tulong kami lahat. Ang sakap sa pakiramdam nung nalinis na lahat. Gusto niyo rin ba yung gano'n, yung maayos? Eh, sinasabi ni Paul, kung gusto natin ng mag-reflect sa atin, si God, dapat tayo mismo maayos sa paglilingkod sa Kanya. Amen. At peace tayo. Pag dumating ang punto na si Pastor Lawrence, sa biyaya ng Lord, ay bumalik sa pag-mission, sa ibang bansa, sa ibang lugar, at din yung at peace siya. Kasi naturo niya, kung ano yung tinuturo ng Lord kay Pablo, na itinuro sa mga sumunod na henerasyon, natutunan niya, tinuturo sa atin. Kaya ituro niya sa atin, andyan naman si Pastor JB, andyan naman si Pastor Darren, andyan naman si Pastor Omeng, andyan naman si Pastor Julian, at si Pastor Abiel, Pastor Aaron. Andyan yung mga leaders, andyan yung church. Nakakuha niyo po? Kasi ganun din yung naging buhay ni Paul nung sumunod siya sa Colossus. Nabasahin natin. Colossians chapter 2 verse 5. Sabi po sa Colossus chapter 2 verse 5, kahit na wala ako riyan, ganyan po wala si Paul wala dun sa church. Kaya kahit na wala ko riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Nakuha niyo po yung punto, mga kapatid. Pagka alam mo na ang church sumusunod sa mabuting balita, sa disenyo ng Lord, sa dinuro ni Jesus, at peace ka. Amen? Pag yung anak namin, alam namin na maalam na magsaing, marunong na magluto ng ulam, marunong na maglinis ng bahay, marunong na hugutin yung mga appliances na dapat hugutin, patayin ng gasol, kaya kami nakakahayong mag-asawa. Kahit nandito sila. At peace kami. Pero dati may CCTV pa kami. Kamusta yung mga bata? Yung ginagawa nila. Kaya nasa bangkong pa kami. Ang point, pag maayos mong naturuan, kampante ka na maayos yung kanilang pagtutunguhan. Amin po ba doon, mga kapatid? Order in worship protects edification and clarity. Pag maayos yung ating pagsamba, pinoprotektahan nito yung kaayusan at yung kalinawan ng church ng Lord na pinagkatiwala sa Kanya, sa atin. Amen po? Kaya nung sinabi ni Paul sa verse 40, all things must be done properly in an orderly manners. Hindi lang niya basta sinabi na, basta kinorek yung mga style. Hindi lang niya sinabi na, baguhin yung style niyo. Hindi lang niya basta pinuna yung mga bagay na ginagawa nilang mali. He is protecting theology o yung kautusan, yung kasulatan, yung mabuting balita, yung katuruan. Ang pinoprotektahan ni Pablo yung salita ng Diyos, yung katotohanan. He is not simply correcting style, he is protecting theology. Pinoprotektahan ni Paul.
So, ganun din tayo. Kapag may sumasalangsang, pag may gumagawa ng kamalian, pag may lumalapag sa disenyo, sa kautusan ng Panginoon, dahil magkaroon tayo ng courage to protect the Word of God. To protect kung ano yung pinapagawa ng Lord, kung ano yung disenyo ng Panginoon. Kasi pag hindi natin pinoprotektahan niya, mga kapatid, walang silbi, yung mga tinuturo natin sa mga bata, kung natuturo sa atin mali. Walang silbi yung mga natuturo sa atin, kung natuturo sa atin mali. Ang magiging outcome ng mais, pag tinanim, mais. Amen? Diba? May isang puno. Anong bunga? Laging gano'n. Pag natalim ka ng mangga, dalawa lang naman yan eh. Tutubo o hindi. Pero mangga pa rin ang magiging bunga niyan. So pagka ang tinuturo mo, alam mo lang, ang tinuturo mo ay tama, kapati ka na tama yung ituro mo. Hindi yung magbubunga doon. Pero pag may alam ka na may nagtuturo ng mali, tapos wala kang ginawa, kaya mag-expect talaga. Amen. Kaya nung nalaman ni Paul, nung sinulatan siya, Pablo, ito yung nangyayari sa Corinto. Sumasalangsang ang mga ito. Ito yung ginagawa nila. Agad-agad sumulat siya. Bakit? Kasi alam niya yung truth. Di ba pinakita sa kanya ng Lord kung ano yung katotohanan? Tinuro niya kung ano yung katotohanan. Ang kaayusan sa pagsamba ng iglesia ay dapat magpatotoo sa kapayapaan at karunungan ng Diyos. Yun yung katotohanan, mga kapatid. Ang kaayusan, sabihin po kaayusan. Ang kaayusan sa pagsamba sa iglesia ng Diyos ay dapat magpatotoo sa kapayapaan at karunungan ng Diyos. Kaya ngayon natin pinagbabawal ito eh. Diba? Basahin natin. Nasa atin lang buong kasulatan. And to conclude this, mga kapatid, bilang conclusion, ano po sabi sa unang punto? Unang punto, pursue what most edifies the church. Ang alin yung makakapagpatibay sa church. Submit every spiritual expression to biblical authority, pangalawang punto. And pangatlo, let our worship reflect the character of God. Sinasabi ng Diyos, sinasabi ni Paul sa Corinth, at sinasabi din sa atin, biblical worship under biblical authority. Ang dulo dito kaayusan. Amen po? Kanina tinanong ko kayo, gusto niyo ba na maayos? Nagsabi ba kayo, amen? And ang hamon sa atin ng Lord, panatilihin natin yung kaayusan. Amen po? Sa biyaya po ng Lord, sa kanya pong grasya, ito po ang kanyang mabuting balita. All glory to God.